Nagsisimula ang kwento sa pagpapakilala natin sa isang lalaking nagngangalang Haro na nagkulong sa sarili matapos mabuli noong high school. Nanatili siya sa kanyang kwarto ng maraming taon. Ngunit isang araw, bigla siyang na-reincarnate ng isang diyosa. Napagtanto ni Haro na baka namatay na siya, at sinabi sa kanya ng diyosa na reincarnate siya sa isang bagong mundo na puno ng mahika at bibigyan siya ng mga overpowered na skills para tulungan siya sa bago niyang buhay. Sinabihan siya nito na i-enjoy ang kanyang second chance sa buhay at ang gusto lang ni Haro ay makapamuhay ng tahimik at madali. Ni-reincarnate siya ng diyosa at napagtanto niyang nabuhay siya muli bilang isang sanggol. Anak siya ng hari at ipinanganak siya na may royal insignia. Na-excite ang hari na makita kung gaano siya kalakas. Kaya pinagawa niya sa kanyang advisor ang isang magical assessment. Umilo ang crystal ball habang sinusuri nito ang power ni Haro. Akala ng hari ay malakas siya dahil ang nanay niya ang bida na tumalo sa Demon King, ngunit lumabas na level 2 lang siya at napansin din ng advisor na wala siyang mga elemento. Kaya barrier magic lang ang kaya niyang gamitin. Hindi makapaniwala ang hari, nagtataka kung paano sila nagkaroon ng ganoong walang kwentang anak, at naisip nila na magiging problema ito kung malaman ng ibang tao. Kaya nakaisip silang dalawa ng ideya na sabihing namatay siya habang ipinapanganak. Hindi makapaniwala si Haro na mamatay siya ulit matapos niya lang ma-reincarnate, at inutos ng hari na itapon siya sa isang malayong kagubatan. Nagpanik ang diyosa nang makita ito at napagtanto niyang nagkamali siya dahil ginawa niya talagang level 1002 ang power ni Haro. Ngunit hindi umaabot sa ganoong kataas ang mga measuring device sa mundong iyon. Kaya hindi nila alam kung gaano siya kalakas. Nakita ni Haro ang sarili niya na inabandona sa isang gubat at wala siyang magawa dahil isa lang siyang sanggol. Naisip niya ang sinabi nilang kaya niyang gumamit ng barrier magic, kaya nagdesisyon siyang subukan ito. Inisip niya ito sa kanyang isipan at nagawa niyang makabuo ng isang cube. Naging madali sa kanya na kontrolin ito, madaling binabago ang laki at hugis nito. Sinubukan niyang gamitin ito sa kanyang sarili at nagawa siyang palutangin ito sa ere. Ngunit sa sandaling iyon, isang higanteng lobo ang biglang lumitaw. Nagsimulang magpanik si Haro, ngunit protektado siya ng kanyang barrier. Bumuhat siya ng mga puno gamit ang kanyang mga barrier, at ginamit niya ang mga ito para atakihin ang lobo. Nakatayo pa rin ang lobo, kaya naisip niyang lakihan pa ito, at bumuhat siya ng isang napakalaking tipak ng lupa. Ngunit napasigaw ang lobo at napagtanto ni Haro na nakakapagsalita ito. Hindi makapaniwala ang lobo kung gaano siya kalakas, iniisip na hindi siya normal. Nahihirapang magsalita si Haro, ngunit nakaisip siya ng ideya at gumamit ng barrier na ginagawang tunog ang kanyang mga iniisip. Nakapagsalita siya at gusto pa siyang makilala ng lobo. Nagpakilala si Haro at sinabing inabandona siya dahil sobrang baba ng kanyang mana level. Ngunit hindi naniwala ang lobo dahil nararamdaman nito ang kanyang napakalakas na power at naisip na siya ang reincarnation ng Demon King. Nagdesisyon si Haro na sumakay na lang sa usapan at agad namang naniwala ang lobo. Umamin itong natalo at sinabi sa kanya na tapusin na lang siya, ngunit sinabi ni Haro na hindi na kailangan basta huwag na lang siyang aatakihin ulit nito. Hindi siya makapaniwala na napakaawain niya at isinumpa niya sa kanyang pangalan bilang isang flame fenrir na tutuparin ng pangakong ito. Nagpaalam na si Haro sa kanya, tinawag siyang Flay, ngunit naramdaman ng lobo na binigyan siya ng pangalan, kaya inisip niyang nakabuo na sila ng kasunduan, at isinumpa niya ang kanyang katapatan sa kanya. Ipinaliwanag ni Haro na pinaikli niya lang ang pangalan nito at hindi siya sumusubok na bumuo ng anumang kasunduan, ngunit hindi nakikinig sa kanya si Flay. Biglang nanghina si Haro at natomba siya sa lupa. Nagtaka si Flay kung anong nangyari at lumabas na kailangan niya ng pagkain. Sinabi niyang kailangan niya ng gatas kaya nag-transform si Flay bilang isang tao. Nahiya si Haro nang makita siyang hubad, kaya nagsuot siya ng suit, ngunit naisip ni Haro na medyo masagwa pa rin ito. Naghanda si Flay para bigyan siya ng gatas niya, ngunit lumabas na wala pala siyang gatas. Bigla siyang nakarinig ng taong papalapit, nagtataka kung dapat ba niya itong patayin, ngunit sinabi ni Haro na dapat subukan muna nilang kausapin. Nilapitan sila ng isang lalaki at tinanong siya ni Flay kung bakit siya nandun. Sinabi ng lalaki na nandun siya para kay Haro, ngunit tumanggi si Flay na ibigay siya. Nagtaka ang lalaki sa relasyon nilang dalawa at sinabi ni Flay na si Haro ang master niya. Sinabi ng lalaki na kamag-anak siya ni Haro at nandun siya para iligtas ito. Ipinakita niya na may dala pa siyang gatas at sinabihan ni Haro si Flay na tanggapin ito, ngunit hindi siya nakinig kay Haro. Nagtaka siya kung bakit pa siya babalikan matapos nila itong itapon. Sinabi ng lalaki na nabuntis din ang asawa niya dati, ngunit hindi nabuhay ang bata. Kaya wala siyang pakialam kung inabando naman si Haro dahil sa pagiging mahina, at naniniwala siya na bawat bata ay dapat magkaroon ng pagkakataong mabuhay.
Natouch si Flay nang marinig ito at nagtaka ang lalaki nang makitang umiiyak ang isang demonyo. Nagkasundo sila at nagdesisyon ng lalaki na isama na rin siya para manatili siya sa tabi ni Haro. Matapos ang 9 na taon, lumaki si Haro kasama ang kanyang bagong pamilya. Noong una ay gusto na niyang umalis pagkatapos niyang mawalay sa gatas, ngunit napakabait nila sa kanya kaya napagdesisyonan niyang manatili na lang. Ngunit ang tanging problema niya ay hindi sila magkasundo ng kapatid niyang si Charlotte. Nagsisilbi si Flay bilang maid nila at mukhang gusto siya ni Charlotte, kaya inaaya niya itong maglaro. Sinabi ni Flay na ang trabaho niya ay bantayan si Haro, ngunit inutusan siya ni Haro na makipaglaro, kaya lumabas sila at hinabol siya ni Charlotte. Pinapanood sila ni Haro mula sa loob, at sinabihan siya ng nanay niya na huwag na lang itong intindihin, sinasabing nasa edad lang si Charlotte kung saan hindi pa niya alam kung paano makitungo sa mga lalaki. Nag-alala si Haro na baka ang dahilan ay dahil alam ni Charlotte na halos 30 anyos na talaga siya kaya nararamdaman nitong isa na siyang matanda. Naisip ng nanay niya na dapat siyang gumawa ng isang espesyal na bagay para ipakita kung gaano siya maaasahan dahil baka sakaling magbago ang isip niya, ngunit iniisip ni Haro na hindi siya magaling sa mga social situation. Sinabi nito na bilang tagapagmana nila, dapat lumabas siya ng madalas sa halip na palaging nagpapalipas ng oras sa kwarto niya. Bumalik si Haro sa kwarto niya at naisip na dapat na siyang umalis bago pa mag-demand ng mas marami ang kanyang mga magulang mula sa kanya. Ngunit naisip niya na mas magagalit si Charlotte sa kanya kung isasama niya pa si Flay. At alam niya na hinding-hindi papayag si Flay na maiwan. Nakita natin na gumawa siya ng clone ng sarili niya gamit ang kanyang barrier magic para balang araw ay mapalitan niya ang sarili niya, ngunit hindi niya pa rin ito mapagalaw o mapagsalita. Kumatok ang tatay niya sa pinto niya at lumabas sila sa bakuran kung saan gusto siyang turuan ng tatay niya kung paano gumamit ng espada. Hindi siya interesadong matuto, ngunit sinabihan siya ng tatay niya na dahil sobrang baba ng mana level niya, dapat niyang i-develop ang iba pa niyang skills. Gusto lang mag-relax ni Haro, ngunit pinilit siya ng tatay niya na subukan ito. Alam ni Haro na isang bihasang mandirigma ang tatay niya, kaya nag-cast siya ng barrier para protektahan ang sarili niya, at sumugod siya sa tatay niya, hanggang sa mabasag niya ang espada nito. Hindi makapaniwala ang tatay niya kung gaano siya kalakas. At kahit si Haro ay inaming nagulat siya. Nalaman natin na sinubukan niyang suriin ang power niya gamit ang isang mas malakas na crystal ball, iniisip na baka umabot sa daan-daan ang level niya, ngunit level 2 pa rin ang lumabas. Kaya nagtaka siya kung anong mga power ang ibinigay sa kanya ng Diyosa. Kinagabihan, kinuwento ng tatay ni Haro sa asawa niya ang naging sword training session nila, ngunit nag-aalala siya na baka isang demonyo si Haro. Nagulat ang asawa niya nang marinig ito, at binanggit niya na may mga lihim na record kung saan ang royal family ay nakipagtalik sa mga demonyo, at may mga ipinanganak na may mga demonic na katangian. Iniisip ng asawa niya na mukhang normal na bata lang si Haro, ngunit inisip nila kung bakit ang isang demonyo na tulad ni Flay ay napakasunurin sa kanya. Gayunpaman, tiniyak niya sa asawa niya na anak pa rin nila si Haro at magkakaroon siya ng masayang buhay. Ngunit nagulat si Charlotte nang marinig na baka isang demonyo ang kuya niya. Nakita natin si Haro na nagre-relax sa kwarto niya nang biglang magkaroon ng gulo sa labas. Ginamit niya ang kanyang mga barrier para tingnan kung anong nangyayari at nakita natin ang maraming sugatang sundalo. Tinanong ni Haro ang tatay niya kung anong nangyari, at binanggit ng tatay niya na inaatake ng mga magnanakaw ang kanilang mga lupain. Nahanap nila ang base ng mga magnanakaw, ngunit sa huli ay naambush sila. Naisip ng tatay niya na napakasakit nitong tingnan para sa kanya, kaya pinapasok niya ulit si Haro sa loob. Sinabihan sila ni Flay na wala silang kwenta dahil nagpatalo sila sa mga magnanakaw, ngunit nainis si Haro at sinabihan siyang manahimik. Habang naglalakad si Haro, ginamit niya ang kanyang mga barrier sa mga sugatan, at agad niyang napagaling ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga lalaki at nagtaka ang tatay ni Haro kung anong nangyayari. Pagsapit ng gabi, nagising si Haro at nakita niyang hinihintay siya ni Flay. Hindi siya nang ahas na magsalita at napagtanto ni Haro na sinusunod pa rin niya ang nauna nitong utos. Humingi siya ng tawad sa pag-init ng ulo niya at pinayagan niya itong magsalita ulit. Lumabas sila at ginamit ni Haro ang kanyang mga barrier para hanapin ang mga magnanakaw na umatake sa tatay niya. Mabilis niya silang nahanap at nagplanong ubusin sila kaya gumamit siya ng barrier para lumipad papunta sa lokasyon nila. Ngunit sa sandaling iyon, nakita natin si Charlotte na pinapanood silang umalis. Nakita natin ang mga magnanakaw na nagdiriwang sa kanilang tagumpay habang pinag-uusapan ng boss nila ang mga plano nilang bumalik sa kanilang sariling bayan. Biglang lumitaw si Haro at agad niya silang pinatigil gamit ang kanyang mga barrier. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na sumagot, ngunit agad siyang pinalipad ni Haro. Sa huli ay inamin ng boss ang lahat,
na ibinunyag ng mga sundalo talaga sila mula sa kabilang imperyo. Ang layunin nila ay gumawa ng gulo sa kaharian, at inamin pa nila na may tumutulong sa kanila mula sa loob. Nag-isip-isip si Haro kung may gusto bang pumatay sa tatay niya, ngunit wala nang iba pang alam ang mga lalaki. Nagmakaawa ang mga lalaki na palampasin sila, ngunit sinabihan sila ni Haro na nagkamali sila nang atakihin nila ang kanyang tatay. Kaya sinunog ni Flay ang buong base, at nagpadala si Haro ng isang anonymous na liham sa kanyang tatay tungkol sa mga nalaman niya. Nagulat ang tatay niya nang malamang kasangkot ang imperyo at nagtaka si Charlotte kung sino ang tumalo sa mga masasama, habang nahalata naman ng tatay niya na siguradong gawa ito ni Flay. Biglang tumayo si Charlotte at sinabing may kailangan siyang puntahan. Paglabas niya ng opisina, naisip niya ang nakita niya noong nakaraang gabi. Tinanong niya si Flay kung dalawa ba ang Haro, ngunit naguluhan si Flay sa sinasabi niya. Sinabi niya na nakita niya silang umalis, ngunit alam niya na hindi dapat sapat ang mana ni Haro para makalipad, kaya tiningnan niya ang kwarto nito, at nakita niya ang clone nito na natutulog sa kanyang kama. Napansin niya na wala itong nakakatakot na aura na tulad ng dati niyang nararamdaman, kaya nagtaka siya kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Na-impress si Flay nang marinig na nararamdaman ni Charlotte ang lakas ng kanyang kuya, at ipinaliwanag niya kung gaano talaga siya kalakas. Ngunit sinabihan niya ito na huwag na lang masyadong isipin iyon. Na-i-report ni Flay kay Haro ang pagkikita nilang iyon at hindi makapaniwala si Haro na nalaman na agad nito ang tungkol sa clone niya. Nagdesisyon siya na maglagay ng extra surveillance sa kanya para mabantayan niya kung ano ang mga ginagawa nito. Sa mga sumunod na araw, nakita natin na sinusundan siya ni Charlotte. Kahit saan siya magpunta, pinapanood siya ni Charlotte kahit pa nasa banyo siya. At kapag sinusubukan niya itong kamprontahin, tumatakbo lang siya palayo. Pagkalipas ng isang linggo, nalaman natin na pupunta ang nanay niya at si Charlotte sa taunang festival. Sinabihan sila ni Haro na isama si Flay, ngunit binanggit ng nanay niya na hindi nila nakikita si Flay, at naalala ni Haro na inutusan niya si Flay na takutin ang mga halimaw sa gubat para hindi sila umatake sa anumang bayan. Kinalaunan, tumunog ang alarm ni Haro, at napagtanto niyang iyon yung surveillance na inilagay niya kay Charlotte. Nakita natin na inatake ng mga sundalo ng imperyo ang karwahe nila, at binuhat papalayo si Charlotte ng kanyang ina na si Natalia. Hinabol sila ng mga lalaki at nagcast ng magic, ngunit nagawang harangan ito ni Natalia, ngunit tinamaan siya sa binti. Biglang may narinig na boses si Charlotte at itinuro niya sa kanyang nanay kung saan dapat tumakbo. Nagtaka si Natalia kung sino ang nagtuturo ng daan, ngunit napunta sila sa isang bangin. Sinabihan siya ni Charlotte na tumalon at nagawa nilang makababa gamit ang mahika. Nahanap nila ang isang kuweba, ngunit naisip ni Natalia na masyado itong maliwanag para mapagtaguan. Nagdesisyon si Natalia na lumabas para hanapin ang taong nagtuturo sa kanila ng daan, na sinasabing baka isa itong hero of justice. Sinabihan niya si Charlotte na manahimik lang at mabilis na siyang umalis. Pag-alis niya ng kuweba, itinago ng illusion magic ang pasukan nito. Ngunit sa sandaling iyon, inabutan siya ng mga sundalo. Naisip ni Natalia na hindi siya pwedeng magpahuli, kaya naghanda siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, biglang nabasag ang kanyang patalim nang dumating si Haro sa tamang oras. Nainis siya sa nangyari kaya agad niyang pinalipad palayo ang lahat ng mga sundalo. Tinawag niya si Charlotte, sinabihan na alagaan ang nanay niya, ngunit takot na takot siya dahil nararamdaman niya ang aura nito. Napagtanto niyang siguro ay ang kuya niya iyon, kaya pinilit niya ang sarili niyang tingnan siya. Nagulat si Haro nang marinig na tinawag niya ang kanyang pangalan, at tinanong niya kung isa ba siyang hero of justice. Naguluhan siya sa tanong, ngunit nagdesisyon siyang sumakay na lang sa usapan. Na-excite si Charlotte, iniisip na ginagamit niya ang mga power niya para talunin ang mga masasama, at sumang-ayon na lang si Haro. Humingi siya ng tawad dahil hindi niya agad napagtanto ang tunay nitong pagkatao, ngunit sinabihan siya ni Haro na kailangan niya itong ilihim. Pagsapit ng gabi, nakatanggap ang tatay ni Haro ng report tungkol sa nangyari, at nagtaka siya tungkol sa misteryosong tao na tumutulong sa kanila. Tinanong niya si Haro kung may ideya siya, ngunit sinabi lang niya na mananatili lang ang taong iyon sa panig nila hanggat nagpapakabait sila. Bumalik na sina Charlotte at Natalia at agad na niyakap ni Charlotte si Haro. Sinabi niya kung gaano niya ito na-miss at nagtaka ang nanay nila kung kailan pa sila naging ganito ka-close. Tumanggi si Charlotte na magpaliwanag ngunit sinabi lang niya na mahal na niya ito ngayon. Masaya si Haro dito ngunit mukhang nagseselos si Flay sa bago nilang relasyon. Matapos iyon, pumapasok na si Charlotte araw-araw sa kwarto niya para mag-ayang maglaro, at ngayon ay nahihirapan na siyang pakitunguhan siya dahil sobrang gusto na siya nito. Nagtaka siya kung anong ginagawa niya at sinabi sa kanya ni Haro na nagbabantay siya gamit ang kanyang surveillance magic. Na-impress siya na kaya nitong gumamit ng ancient magic,
Tinawag niya siyang nakakabilib at sinabi ni Haro na mahirap itong matutunan dahil isa itong nawawalang mahika. Ngunit binanggit ni Charlotte na nakakita na siya ng mga record tungkol doon at dinala niya siya sa archive ng kastilyo nila. Nagulat si Haro nang malamang mayroon silang ganoon kalaking library at tinulungan siya ni Charlotte na kunin ang ilan sa mga libro. Nalaman ni Haro na ang barrier magic niya ay kinukonsiderang ancient magic at nagulat siya na binabasa ni Charlotte ang mga librong ito. Naisip niya na masyado itong mahirap para sa kanya, ngunit sinabi niya na karaniwang binabasahan siya ng kanilang tatay. Sinabihan niya ito na gawin din iyon, umupo siya sa hita niya, at ginawa ni Haro ang parte niya bilang kanyang kuya. Nabasa nila na may ilang mga Diyos na pwedeng maglakbay sa iba't ibang mundo, at naisip ni Haro na parang kwento ito mula sa isang anime. At nagtaka si Charlotte kung anong pinagsasasabi niya. Naisip niyang hindi siya maiintindihan nito. Ngunit nagpumilit pa rin siya at sinabing gagawin ang lahat para makinig. Ipinaliwanag niya na ito ay mga drawing na kayang gumalaw, at na-excite siya habang pinag-uusapan ito, kaya hiniling niya na sana ay maranasan din niya ito. Kaya nagdesisyon si Haro na humanap ng paraan para makapanood sila ng anime. Matapos ang 2 linggo, nagawa ni Haro na maka-access sa internet mula sa Japan, at nakita niyang gumagana pa ang luma niyang Netflix account. Gumawa siya ng kids account para kay Charlotte, at hinayaan siyang pumili kung anong gusto niyang panoorin. Pumili siya ng palabas tungkol sa isang magical girl at namangha siya na talagang gumagalaw ang mga drawing. Nakita niya itong nakakamangha, ngunit hindi siya nakakaintindi ng Japanese. Naisip ni Haro na magiging mahirap sa kanyang matuto ng isang lengguwahe, ngunit naisip niyang makakaya niya ito dahil bata pa naman siya. Nagsimula siyang ituro ang alpabeto sa kanya, at nagulat siya nang mapansin na natutunan niya agad ito makalipas lang ang 2 oras. Makalipas ang panibagong 2 linggo, pumasok si Charlotte na gusto nang mapanood ang pinakabagong episode ng paborito niyang palabas. Nakita natin ang mga zombie sa isang lungsod, ngunit nilabanan sila ng mga kakampi ng hustisya. Mukhang na-master na niya ang Japanese kakapanood lang ng anime, at nag-isip-isip si Haro kung isa ba siyang henyo. Masaya siya na nag-e-enjoy ito, ngunit naisip niyang kailangan niyang maging mabuting ehemplo para sa kanya. Kaya sinabihan niya ito na pwede lang siyang manood ng 3 oras sa isang araw. Nalungkot ng sobra si Charlotte, nagtataka kung bakit niya ito ginawa sa kanya, ngunit sinabi niya na para rin ito sa sarili niyang ikabubuti. Sabay silang naghapunan, at mukhang nakakatulog na si Charlotte. Nagtaka ang tatay nila kung anong ginagawa ni Charlotte sa kwarto niya, at sinabi ni Charlotte na naging busy sila sa pag-research ng ancient magic, at masaya ang nanay nila nang marinig na nagtutulungan silang dalawa. Pagkatapos ng hapunan, sinundan-sundan siya ni Charlotte, ngunit sinabihan niya ito na hindi na siya pwedeng manood ng anime para sa araw na iyon, kaya dapat maligo na lang siya at matulog. Nakita natin si Haro na naliligo, at sumunod na ring naligo si Charlotte kasama niya. Naisip niya na dapat matulog na lang siya dahil hindi na siya makakapanood ng anime, at naisip ni Haro na nagsisimula na siyang magtunog o tako. Napansin niya ang crest sa dibdib niya at tinawag niya itong emblem niya, sinasabing iyon ang patunay na isa siyang kakampi ng hustisya. Naisip niya na masyado na itong nanunood ng anime, ngunit sinabihan niya itong panatilihin itong sikreto, sinasabing kailangan itago ng mga kakampi ng hustisya ang kanilang pagkakakilanlan. Nag-good night na sila at natulog na si Haro, ngunit sa huli ay tumabi sa kanya sa pagtulog si Charlotte. At nakita natin na pinapanood sila ng nanay nila, masaya na magkasundo na sila, ngunit gusto lang sana ni Haro na magkaroon ng sariling space. Kinabukasan, umalis ang tatay nila para hulihin ang ilang mga magnanakaw, at nag-alala si Charlotte para sa kaligtasan niya. Nalungkot siya, ngunit sinabihan siya ni Haro na huwag mag-alala, sinasabing magiging maayos lang ang tatay nila. Sinabihan siya ni Charlotte na dapat niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para labanan ang mga masasama, nagmamakaawa sa kanya na pumunta, at wala nang nagawa si Haro kundi ang sumang-ayon. Sinabihan niya ito na kailangan niyang mag-transform, gaya lang sa anime. Kaya napilitang mag-disguise si Haro. Nahiya si Haro, ngunit inisip ni Charlotte na sobrang cool niya. Gusto niyang sumama sa kanya, ngunit sinabi niyang masyado itong mapanganib, kaya nalungkot ulit siya. Gayunpaman, binigyan niya ito ng paraan para mapanood ang kanyang mga kabayanihan, at mabilis siyang umalis. Naghanap-hanap siya ng mga magnanakaw, nahanap sila sa isang kuweba, at ginamit niya ang kanyang barrier magic para ikulong sila sa loob. Dumating siya sa lokasyon nila, at nagtaka ang mga magnanakaw kung sino siya. Tinawag niya ang sarili niya na kakampi ng hustisya, ngunit sinugod siya ng mga lalaki. Madali niya silang nabugbog lahat, ngunit siniguro niyang magaan lang ang mga atake niya dahil nanonood si Charlotte. Sa sandaling iyon, dumating ang tatay niya at nagtaka kung sino siya. Nag-imbento siya ng random na pangalan at nagtaka ang tatay niya kung siya ba yung misteryosong taong tumutulong sa kanila.
Nagtaka siya kung ano ang layunin nito at ipinaliwanag lang ni Haro na nagpapataw siya ng hustisya. Nahiya siya sa sarili niya kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi siya makapaniwala sa sarili niya, ngunit sinabihan siya ni Charlotte na sobrang cool niya, gusto pa siyang mapanood lumaban ulit. At hindi makapaniwala si Haro na kailangan niya itong paulit-ulit na gawin. Ngunit sa huli ay nakagawa siya ng pangalan para sa sarili niya at nakilala bilang Black Knight. Matapos ang ilang panahon, mukhang na-perfect na ni Haro ang clone niya salamat sa mga libro mula sa library. Nakakapagsalita na ngayon ang clone niya, ngunit masyado itong umaarte na katulad niya at tamad din na gaya niya. Nagising si Charlotte sa kama niya at naguluhan siya nang makita silang dalawa. Pinatawag sila para sa isang meeting at naisip ni Haro na ang clone na lang niya ang pumunta, ngunit tumanggi ang clone niya at napagtanto ni Haro na wala itong kwenta. Lumabas ang pamilya nila para batiin ang kanilang mga bisita at nakilala natin ang Royal Prince at Princess na sina Lias at Mary Ann. Nagtaka si Haro kung sila ba ang tunay niyang mga kapatid, ngunit mayabang at sobrang bastos si Lias. Sinabihan siya ni Mary Ann na magpakabait, ngunit sinabi ni Lias na hindi niya ito pwedeng utusan dahil siya ang magiging susunod na hari, kaya magkaiba sila ng level. Hindi makapaniwala si Haro na napakasama ng ugali nito, ngunit sinita siya ni Lias dahil nakatingin siya sa kanya. Alam niyang level 2 lang si Haro, kaya nagdesisyon siyang turuan ito ng leksyon, hinahamon siya ng away. Naisip ni Haro na magiging sakit lang ito sa ulo, ngunit inisip ni Lias na natatakot siya, sinasabing magpipigil naman siya. Sinuri ni Haro ang level nito, nakitang level 9 ito na may maximum na 40, at kinumpara niya ito sa kanyang tatay at sa prinsesa. Sumugod si Lias sa kanya, ngunit madali niya itong naiwasan. Sinabihan siya ni Lias na huwag tumakbo, kaya gumamit si Haro ng barrier para protektahan ang sarili niya. Hinayaan niya ang prinsipe na bugbugin siya, ngunit sinabihan siya ni Lias na lumaban, kaya agad niya itong inatake mula sa likod. Tumayo ulit si Lias, ngunit patuloy lang siyang pinapabagsak ni Haro. Hindi makapaniwala si Mary Ann na level 2 lang siya, ngunit tinawag lang itong misteryo ng tatay ni Haro. Ayaw magpatalo ni Lias, umatake siya gamit ang isang fireball, ngunit inabsorb lang ito ni Haro gamit ang kanyang barrier. Patuloy sa pag-atake ang prinsipe, ngunit walang epekto ang mga spells niya. Nagtataka siya kung anong nangyayari, at sinabi ni Haro na inabsorb niya ang lahat ng fireballs, at nag-isip kung ibabalik ba niya ito, kaya napaluhod si Lias. Pinalagpas ito ni Haro, at nakahinga na lang siya nang maluwag na tapos na ang laban. Humingi ng tawad si Mary Ann para sa kanyang kapatid, at nagtaka siya kung talagang level 2 lang siya. Kinumpirma ni Haro na totoo iyon, ngunit mabilis siyang nagpaalam para umalis. Habang pabalik siya sa kanyang kwarto, inisip niya kung magiging dahilan ba ang insidenteng ito para hanapin siya ng mga totoo niyang magulang. Makikita natin si Charlotte na tinutulungan si Haro na maghanap ng mga masasama para talunin. Bumalik si Flay at gusto rin niyang tumulong, ngunit naisip ni Haro na baka gumawa lang siya ng gulo. Tinanong niya ito tungkol sa iba pang mga inutos niya, ngunit sinabi nitong tapos na niya ang lahat. Na-excite si Charlotte, gusto silang makitang magtulungan, at sinabing ang bawat bida ay kailangan ng partner. Nang makita kung gaano sila ka-excite, wala nang nagawa si Haro kundi sakyan na lang ito. Binalaan niya si Flay na dahil nanonood si Charlotte, bawal siyang gumamit ng sobrang karahasan. Makikita natin ang grupo ng mga magnanakaw na naghahandang suriin ang kanilang mga nakaw, ngunit biglang pumasok si Haro, nagpakilala bilang Black Knight, at sumunod naman si Flay, na tinawag ang sarili niya na Crimson Knight. Naguluhan ng mga lalaki, at umatake si Flay gamit ang kanyang apoy, at sinunog sila. Sinubukan siyang paalalahanan ni Haro sa kanyang babala, ngunit hindi siya nakinig at patuloy sa pagbato ng apoy, kaya pinigilan na lang niya ito gamit ang kanyang barrier. Naguluhan si Flay sa nangyayari, at naghanda siyang gamitin ang buong lakas niya, ngunit bigla siyang binatukan ni Haro, pinapaalalahanan na huwag masyadong marahas. Sinabi niyang nadala lang siya, ngunit sinubukan niya ulit silang sunugin, at binatukan ulit siya ni Haro, sinabihan siyang bumalik na habang siya na ang bahala sa natitira. Napagod si Haro pagkatapos, ngunit sinabi ni Charlotte na ang astig nila. Nagtaka si Flay kung bakit hindi gumana ang atake niya, iniisip na kailangan niyang lakasan pa sa susunod. Ayaw na sana itong ulitin ni Haro, ngunit nang makitang masaya ang kapatid niya, pinag-isipan niya ito. Samantala, makikita natin si Lias na nagtataka kung paano siya natalo ni Haro gayong level 2 lang ito. Nalaman natin na sinusubukan niya lang ipakita ang kapangyarihan niya bilang susunod na hari, ngunit hindi ito nangyari ayon sa gusto niya. Sinabihan siya ng kanyang assistant na maghanda na para sa piging at minungkahi niya kay Lias na ayain si Charlotte na sumama sa kanilang pag-ikot sa mga bukid kinabukasan. Walang pakialam si Lias sa kanya, ngunit sinabi ng assistant niya na para din ito sa ikabubuti niya.
Binisita ni Charlotte si Haro pagkatapos ng piging, at nalaman natin na ipinadala niya ang kanyang clone para pumalit sa kanya. Pinaalala sa kanya ng clone niya na iisa lang sila, kaya naramdaman din nito kung gaano nakakabagot ang karanasan. Hindi kinaya ng clone niya ang pagiging kapalit niya, at tumalon ito sa kama. Nag-alala si Charlotte para sa clone, iniisip na kailangan nitong sumama sa pag-ikot, ngunit sinabi niyang sasama rin siya dahil inimbita siya ni Lias. Nang makita kung gaano kapagod ang clone niya, nagdesisyon si Haro na siya na ang sasama. Kinagabihan, nagdesisyon si Haro na i-check ang dadaanan nila sa tour para masiguradong ligtas ito para kay Charlotte. May nakita siyang kaina-hinalang grupo na parang may sino-summon, kaya nagdesisyon siyang silipin ito. Nilapitan niya sila, nagtatanong kung anong nangyayari, at nagulat ang mga lalaki nang makita siya. Naghanda sila ng mga spells laban sa kanya, ngunit madali niya silang napabagsak lahat. Inactivate ng isa sa mga lalaki ang magic circle, nag-summon ng maraming skeletons. Kinilabutan si Haro sa kanila, ngunit madali niya silang napabagsak gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, mabilis din silang tumayo, tumalon papunta sa kanya, ngunit madali niya silang naitaboy lahat. Patuloy sila sa pagbangon, ngunit napansin niya ang isang kristal sa dibdib nila. Nang utusan sila ng lalaki na umatake, biglang humarap ang mga skeletons at inatake nila ang mga lalaki. Nagsummon ang leader ng isang malaking golem, dinurog ang mga skeletons, at nakapasok pa ito sa barrier ni Haro. Nag-isip siya kung paano ito tatalunin, ngunit napansin niyang may crystal din ito sa dibdib, kaya inatake niya ito, dahilan para tumigil sa pagdalaw ang golem. Nagtaka ang mga lalaki kung anong nangyayari, ngunit umatake rin ito sa kanila, at humingi ng tawad si Haro, sinabing sinaksak niya ito ng kanyang barrier, kaya nasira ang magic formula nito. Hinuli ni Haro silang lahat, at sinubukan niyang tanungin ang leader kung ano ang pakay nila. Ayaw magsalita ng lalaki, kaya pinaghukay ni Haro ng butas ang mga skeletons, at pinagbanta ang ibabaon silang lahat ng buhay. Inamin ng leader na nagtatrabaho siya para sa Queen Consort, sinabing sinusubukan nilang mag-summon ng mga monsters para patayin si Charlotte habang nag-iikot. Nagtaka si Haro kung bakit siya ang target nila, at sinabi ng lalaki na natatakot ang Reyna sa potensyal niya, dahil alam nitong malalampasan ni Charlotte ang lakas niya balang araw. Binanggit niya na ang Reyna rin ang nasa likod ng mga pag-atake ng bandido, ngunit dahil nabigo sila ng 2 beses, pinadala na ng Reyna ang kanyang personal na summoner squad. Naisip ni Haro na pareho lang ito noong iniwan siya, at ginagawa nito ang lahat para protektahan ang kanyang sariling posisyon. Nagalit si Haro nang maisip ito, at nagsimulang magwala ang golem, hinawakan ng lalaki, ngunit pinigilan ito ni Haro saktong-sakto sa oras. Ayaw niyang mawala ang mga taong mahal niya at nagdesisyon siyang kalabanin ang Reyna, kahit pa siya ang tunay niyang ina. Makikita natin si Flay na nagbabantay habang nangyayari ang pag-iikot. Nakaka-awkward ang biyahe, ngunit sinubukan ni Charlotte na pasayahin si Lias, sinabihang huwag na siyang sumama ang loob sa pagkatalo niya kay Haro dahil umpisa pa lang ay wala na siyang laban. Nakisali si Marian, sinabing hindi ito malaking bagay, ngunit mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Sinabihan sila ni Haro na kumalma, ngunit naisip ni Lias na hindi man lang gumamit ng magic si Haro sa laban nila. Pinaliwanag ni Haro na kaya niyang palakasin ang sarili niya, ngunit nagulat sina Lias at Marian nang marinig ito. Hindi alam ni Haro na big deal ito at nagtaka si Lias kung isa ba siyang returned demon. Hindi alam ni Haro ang ibig sabihin nito at pinaliwanag ni Charlotte na kapag nagpakasal ang isang demonyo sa isang tao, nagkakaroon ng katangian ng demonyo ang kanilang mga inapo. Naisip ni Marian na ipinapaliwanag nito ang kapangyarihan niya, ngunit napansin niyang wala siyang mga sungay at mukha lang siyang normal na bata. Pinatunayan ni Charlotte na normal ang iba pang bahagi ng katawan niya. Sinabing ganap na normal ito dahil nakasama niya na itong maligo, ngunit mas lalo lang silang nawirduhan, iniisip na isa siyang manyak. Nagtaka si Charlotte kung mali ba iyon, ngunit sinubukan nilang ipaliwanag na hindi ito pangkaraniwan. Nakarating sila sa pupuntahan nila at namangha sila sa isang taniman ng trigo. Tumakbo palayo si Charlotte kasama sina Marian at Lias habang nag-uusap naman si Haro at ang tatay niya. Nagtanong si Haro ng isang hypothetical question kung ano ang gagawin niya kapag target ng Reyna ang buhay ni Charlotte. Sinabi ng tatay niya na nakatanggap siya ng sulat mula sa Black Knight nang ihatid nito ang mga mages ng Reyna. Kaya alam niyang totoo ang banta. Alam niyang itinuturing siya nitong kaaway, ngunit hindi siya pwedeng lumaban dahil isa itong Reyna. Sana daw mawala na lang ang Reyna, ngunit sinabi ng tatay niya na magugulo ang buong kapital kapag nangyari iyon. Pinaliwanag niya na matagal nang nawalan ng kapangyarihan ng hari, at maraming nobles ang nagtatangkang kunin ang trono, ngunit pinipigilan silang lahat ng Reyna gamit ang kapangyarihan niya. 2 taon bago ipanganak si Haro,
Pinamunuan ng hari ang isang hukbo laban sa Demon King kasama si Reyna Jazeel, at siya lang mag-isa ang nakatalo sa Demon King. Naging bayani siya at suportado ng lahat ang kasal nila ng hari. Ngunit sinusubukan niya na ngayong angkinin ang kaharian. Naisip ng tatay niya na wala silang magagawa maliban na lang kung may mas malakas na papalit sa Reyna. Naisip niyang madaling malalampasan ni Charlotte ang lakas ng Reyna, ngunit bata pa siya, kaya sinabihan niya si Haro na bantayan siya hanggang sa lumaki siya. Nagpresenta si Flay na patayin ang Reyna, ngunit tumanggi si Haro, sinabing personal na issue ito, kaya gusto niya na siya ang mismong gumawa. Naisip niya na susubukan ulit ng Reyna na patayin si Charlotte sa lalong madaling panahon. Kaya nagdesisyon siyang oras na para magkita sila. Nakatanggap ang nanay niya, si Jazeel, ng ulat tungkol sa palpak na pag-atake kay Charlotte. Nang malamang pinoprotektahan siya ng Black Knight, tinapon niya ang inumin niya sa kanila, tinawag silang walang kwenta, at naisip niyang siya na mismo ang aayos nito. Ngunit sakto namang dumating si Haro, mabilis na pinabagsak ang mga tauhan niya gamit ang kanyang mga barriers. Nagtaka si Jazeel kung paano siya nakapasok sa kanyang kastilyo, na dapat ay napoprotektahan ng mga barriers. Ngunit tinawag silang mahina ni Haro, sinabing sinira niya lang ito. Naghanda si Jazeel na kalabanin siya, at nagulat si Haro na kaya nitong gumamit ng 3 spells ng sunod-sunod. Natrap siya sa isang bola ng tubig, nagsisimula ng malunod, ngunit gumamit siya ng barrier para makatalon palabas. Sumunod naman gumamit si Jazeel ng ice magic, na nagawang sanggay ni Haro. Pagkatapos ay binato niya ito ng fire magic. Bumagsak si Haro sa lupa, at nagsimulang magyabang si Jazeel, sinabing hindi man lang siya nahirapan. Ngunit tumayo lang si Haro, pinagpaigan ng atake, at nagtaka si Jazeel kung sino ba siya. Gumanti ng atake si Haro, pinaulanan siya ng atake, at nahirapang umiwas si Jazeel. Naisip niyang mas malakas pa siya kaysa sa Demon King, at nagsisimula na siyang maubusan ng mana, ngunit sumugod siya gamit ang kanyang espada, at lumaban din si Haro gamit ang sarili niyang espada. Nakapatong si Jazeel sa kanya, iniisip na walang tatalo sa kanya sa paggamit ng espada, ngunit nagawang tanggalin ni Haro ang espada niya. Naghanda siyang parusahan ito, gumawa siya ng isang kwelyo sa leeg ng Reyna, at sinabing mapupugutan siya ng ulo kung susubukan niya itong tanggalin. Nagtaka ang Reyna kung ano ang gusto niya, at sinabi ni Haro na isa lang ang demand niya, sinabihang huwag na huwag niyang gagalawin si Charlotte at ang pamilya niya, at binalaan kung ano ang mangyayari kapag sumuwi siya. Makalipas ang 5 taon, nanatiling payapa ang lahat at makikita natin si Charlotte na naglalaro sa snow. Masyadong nilalamig si Haro sa labas, kaya gusto niya na lang bumalik sa kwarto niya. Nagtaka siya kung nilalamig ba si Flay sa suot niya, at nakita nating nanginginig siya, ngunit sinabi niyang ayos lang siya. Nahalata ni Haro ang pagsisinungaling niya, kaya binigyan niya ito ng bagong damit at sinabihang magsalita kung may problema. Sinabi sa kanya ni Charlotte ang tungkol sa isang special move na naisip niya, sinabing hindi pa siya sapat na malakas para gamitin iyon, kaya pinasubok niya ito kay Haro. Pinaliwanag niya kung paano ito gawin, at naisip ni Haro na katawa-tawa ito, ngunit hindi siya makatanggi sa kapatid niya. Hinanda niya ang kanyang magic, bumigkas ng isang chant na nakakahiya para sa kanya, at nakagawa siya ng isang malaking butas sa lupa. Bilib na bilib si Charlotte, at masaya si Haro dahil napasaya niya siya. Ngunit biglang dumating ang mga magulang nila, nagtataka kung anong nangyayari. Kaya mabilis na gumamit ng magic si Haro para gawin ang Black Knight na lumilipad palayo, at sinisi niya rito ang butas, sinabing dumaan lang ang Black Knight at nagpakitang gilas ng special attack niya. Mabilis namang sumang-ayon si Charlotte sa palusot niya at nagdesisyon ng tatay nila na huwag na itong imbestigahan. Habang patuloy sa paglalaro si Charlotte, tinanong ni Haro ang tatay niya kung kumusta na ang mga bagay-bagay. Binanggit ng tatay niya na hindi na nagpapakita sa publiko ang Reyna nitong mga nakaraang taon, ngunit masaya siya na wala ng mga pagtatangka sa buhay ni Charlotte. Nakarinig siya ng mga chismis na nagsusuot na ng slave collar ang Reyna ngayon, kaya nagtataka siya kung may kinalaman ba iyon. Masaya na lang si Haro na payapa ang lahat at naisip niyang pwede na rin siyang magkaroon ng nakaka-relax na buhay bilang isang taong laging nasa bahay. Ngunit biglang binanggit ng tatay niya na kailangan na niyang magumpisang pumasok sa eskwela sa kapital. Nagulat si Haro nang marinig ito at sinabi ng tatay niya na sinubukan niyang tumanggi ngunit wala na siyang magagawa. Agad na tumanggi si Haro nang maalala kung gaano kasama ang buhay eskwela niya sa nakaraan niyang buhay, at naging determinado siyang humanap ng paraan para makaiwas dito. Makikita nating pinag-uusapan pa rin nila ito pag-uwi sa bahay. Nalaman ng tatay niya na direktang rekomendasyon ito mula sa hari. Nagtaka si Haro kung bakit niya gagawin iyon at naisip ng tatay niya na baka bumilib sa kanya si Prinsesa Marian noong bumisita siya sa kanila.
Naisip din ng tatay niya na magandang pagkakataon nito para sa kanya na makakilala ng mga tao at makita pa ang mundo sa labas. Ayaw siyang bigyan ng problema ni Haro, kaya pumayag na siyang pumunta. Binanggit ng tatay niya na dapat siyang magdala ng personal na katulong dahil pupunta siya sa kapital, ngunit sinabi niyang hindi niya pwedeng isama si Flay dahil baka gumawa lang ito ng gulo. At bigla na lang nagpresenta ang nanay niya na sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Haro, sinabing walang sino man ang nagdadala ng nanay nila, at sinabi ng tatay niya na mayroon siyang 3 buwan para maghanap ng isasama. Habang pabalik si Haro sa kwarto niya, nag-iisip siya ng paraan para makaiwas sa pag-alis. Pinaliwanag niya ang sitwasyon sa clone niya ngunit tumanggi rin ang clone, sinabing gusto rin itong maging isang taong laging nasa bahay. Kaya pinaliwanag ni Haro ang plano niya, na gusto niyang ma-expel ang clone niya sa academy dahil sa kawalan ng kakayahan dahil hindi ito marunong gumamit ng magic, at sa ganoong paraan ay hindi ito magdudulot ng gulo sa tatay niya. Naisip ng clone niya na kaya niya namang gawin ito sa sarili niya. Ngunit sinabi ni Haro na baka aksidente niyang magamit ang barrier magic niya kapag binubuli siya. Ayaw mabugbog ng clone niya, kaya nangako si Haro na gagamitin niya ang barrier niya para protektahan ito, at napilitang pumayag ang clone niya sa plano. Nalaman natin na sa nakalipas na 5 taon, nagpatayo si Haro ng isang cabin sa isang malayong lugar kung saan pwede siyang maging taong laging nasa bahay habang nag-cover para sa kanya ang clone niya. Nagre-relax siya habang naglalaro ng video games, ngunit bumibisita pa rin si Charlotte para manood ng mga paborito niyang anime. Nalungkot siya dahil gusto pa niyang manood ngunit nakakabisita lang siya kapag kasama si Flay dahil sobrang layo nito, ngunit binanggit ni Haro na pwede siyang gumamit ng teleportation magic para tulungan siya. Pinakita niya ito, ipinasa ang isang bola sa kanya gamit ang barrier niya, at namangha sila dahil gumana ito, ngunit sinabi niyang hindi pa niya ito nasusubukan sa isang buhay na nilalang. Naisip ni Flay na subukan ito sa clone niya, kaya nagbukas siya ng pinto papunta sa kwarto niya. Sinabihan niya ang clone niya na pumasok dito, ngunit alam ng clone niya kung anong binabalak nito, at tumangging isugal ang sarili niyang buhay. Inasar niya si Haro na siya na lang ang sumubok, ngunit nainis si Flay, at siya mismo ang tumalon papasok, hinawakan ang clone, at inihagis ito papasok. Ngunit matapos ang test na ito, nakumpirma nilang gumagana ito. Kaya gumawa si Haro ng pinto para makabisita si Charlotte. Habang pabalik na ang clone, gusto na lang nitong mapag-isa ng payapa. Habang patuloy sa pagre-relax si Haro, bigla niyang naisip na kailangan niyang maghanap ng personal na katulong. Lumabas siya para maglakad-lakad, ngunit napadpad siya sa isang nayon na puno ng mga skeletons, ngunit tinawag nila siyang boss. At nalaman niyang ito ang mga skeletons mula 5 taon na ang nakakaraan nung matalo niya ang mga summoners ng Reyna. Sinalubong siya ng leader ng mga skeletons, si Johnny, papasok sa nayon. Napansin ni Haro na mayroon ding ibang mga monsters at pinaliwanag ni Johnny na kinupkop nila ang mga ligaw na monsters na wala nang mapuntahan, ngunit siniguro niya kay Haro na mababait silang lahat. Pinakita rin ni Johnny kay Haro ang iba pang bahagi ng kanilang nayon, pinakita sa kanya ang kanilang mga taniman kung saan sila nagtatanim ng kanilang pagkain at mayroon silang medyo malaking ani, at nagulat si Haro dahil ginagawa nila ang lahat ng ito para pakainin ng iba pang mga monsters. Patuloy na ipinapakita ni Johnny sa kanya ang iba pang bahagi ng nayon at naisip ni Haro na kung may laman lang si Johnny, pwede itong maging isang mabuting personal na katulong. Ngunit habang patuloy ito sa pagkwento tungkol sa nayon, na-realize ni Haro na napakadaldal nito at naisip na baka mabaliw siya kung kailangan niya itong pakinggan araw-araw. Nagpaalam na si Haro at sinubukan niyang mag-relax sa tabi ng ilog, ngunit makikita natin na nandoon din ang golem mula 5 taon na ang nakakaraan. Isang babae pala ito at may gusto sa kanya, sabay bigay sa kanya ng isang bulaklak. Pinag-isipan ni Haro na piliin ito bilang kanyang personal na katulong dahil naisip niyang mabait naman ang ugali nito, ngunit sa huli, naisip niya na masyado lang talaga itong malaki. Bumalik siya sa cabin kung saan nagtaka si Flay kung ano ang pinagsasabi niya noong binanggit niya ang tungkol sa personal na katulong, ngunit sinabi niya rito na wala itong pakialam, kaya nalungkot ito. Kinabukasan, dinala ni Flay si Charlotte para bisitahin ang nayon, at humanga ito na binigyan ng kanyang kapatid ng matitirhan ang lahat ng mga monsters. Nagdesisyon siyang bigyan ng pangalan ang nayon at tinawag itong Pandemonium, at naisip ni Johnny na napakagandang pangalan nito. Samantala, sa malayong nagyayelong kabundukan, makikita natin ang isang grupo ng mga adventurers na nangangaso ng isang blizzard dragon. Nagawa nila itong sugatan, dahilan para lumipad ito palayo, ngunit bumagsak din ito sa huli at natangay ng snow. Nalaman ni Haro ang tungkol sa insidenteng ito mula sa kanyang tatay, na nagsabi sa kanya na nagpakita ang dragon malapit sa kanilang teritoryo, at nag-aalala ito na baka pumasok ito sa kanilang lupain at magwala, kaya gusto niyang tulungan ito ni Flay na imbestigahan.
Sinabi ni Flay na kay Haro lang siya sumusunod. Ngunit nang utusan siya ni Haro na gawin ito, binanggit niya na wala siyang alam na kahit anong Blizzard Dragon. Kaya iniisip niya na baka isa itong duwag na nagtago sa kabundukan noong nagpapatayan ng mga demonyo at mga tao. Kaya naman ayaw niyang tulungan ng ganoong uri ng nilalang. Humingi si Haro ng oras para pag-isipan ito. Ngunit nang lumabas sila ng kwarto, nakita nilang nakikinig pala si Charlotte at naawa ito sa dragon, kaya nakiusap ito kay Flay na tulungan ito. Kaya walang nagawa si Flay kundi pumayag. Nagtungo sila sa kabundukan at nagawang mahanap ni Haro ang dragon. Masama na ang lagay ng dragon at naabutan na ito ng mga adventurers, ngunit dumating saktong-sakto sa oras sina Haro at Flay. Sinubukan silang sunugin lahat ni Flay gamit ang kanyang apoy, ngunit pinrotektahan sila ni Haro saktong-sakto sa oras, kaya naiwan silang nakahandusay sa lupa. Sinubukan ni Haro na kausapin ang dragon, ngunit binaliwala niya ito at tinanong si Flay kung bakit ang isang demonyong tulad niya ay nagsisilbi sa isang tao. Isang oras na pinaliwanag ni Flay ang kanyang kwento, at nagulat ang dragon na si Haro pala ang reincarnated na Demon King. Ngunit hindi makapaniwala si Haro na natatandaan pa rin ni Flay ang kwento niya. Humingi ng tawad ang dragon dahil hindi siya tumulong noong panahon ng digmaan, sinabing hindi niya gustong lumaban at pinaliwanag na ginugol niya lang ang nakalipas na 300 taon sa pamumuhay ng tahimik sa kabundukan. Nag-excite si Haro nang marinig ito, iniisip na perpekto ang naging pamumuhay nito, at nagtaka siya kung paano nito pinalipas ang kanyang mga araw. Sinabi ng dragon na dati ay natutulog lang siya buong araw sa isang kuweba, ngunit matapos makatagpo ang isang adventurer na nag-iwan ng libro, ginugol niya ang kanyang oras sa paulit-ulit na pagbabasa nito. Sa huli ay ninais niyang magbasa ng iba pang mga libro kaya nag-aanyo siyang tao para palihim na pumunta sa isang nayon kung saan pwede siyang kumuha ng mga libro at iuwi ang mga ito sa kanyang kuweba. Ngunit sa huli ay nabuking din siya at sinunog ng mga adventurers ang lahat ng kanyang mga libro. Naiyak naman si Flay sa kwento at inanyayahan niya itong manatili sa kanilang nayon. Masayang pumayag ang dragon at kinilala si Haro bilang kanyang amo. Naganyong tao siya at mabilis siyang binigyan ni Haro ng maayos na damit. Tinanggal niya ang kanyang maskara, nagpakilala, at dahil walang pangalan ng babae, nagdesisyon siyang tawagin itong Liza. Masaya naman ito na makatanggap ng pangalan, ngunit biglang sumabat si Flay, ipinapaalala kung sino ang boss dahil siya ang unang katulong ni Haro. Nagdesisyon si Haro na bumalik, at nagawang lumipad ni Liza kasunod niya, na ikinaselos naman ni Flay, kaya sinubukan itong humabol sa kanila. Ipinakilala ni Haro si Liza sa kanyang pamilya, at nagulat ang tatay niya na naayos niya agad ang problema ng ganoon kabilis. Nakiusap si Haro na kung pwedeng manatili si Liza bilang isa sa kanilang mga maid, at walang pakialam ang tatay niya basta sumusunod ito sa mga patakaran, habang si Charlotte naman ay excited na makilala siya. Tinuruan ni Flay si Liza kung paano maging isang maid, pinapakita kung gaano kadaling mabasag ang isang wallet at sinasabihan itong mag-ingat, ngunit nagawa ni Liza ang kanyang trabaho ng napakahusay. Sumunod naman silang naghugas ng mga plato, at habang nababasag ni Flay ang bawat plato, perpektong nalilinisan naman ni Liza ang kanyang mga plato. Sinubukan naman nilang magluto pagkatapos, at ginamit ni Flay ang kanyang apoy, ngunit nauwi lang ito sa pagsunog sa lahat ng bagay. Habang natututo naman si Liza mula sa iba pang mga maid, at pinuri siya dahil sa napakabilis niyang matuto, na ikinaselos naman ni Flay. Nagustuhan ng pamilya ang pagkaing niluto ni Liza, at pinuri nilang lahat kung gaano ito kasarap, kaya nalungkot si Flay. Nagtaka si Natalia kung ano pa ang kayang gawin ni Liza, at binanggit nitong mahilig siyang magbasa, na nakatulong sa kanya para matutunan ang mga pangunahing kaalaman sa magic. Humanga si Natalia, at iminungkahi niya na maging personal na maid ito ni Charlotte. Kinabukasan, makikita natin si Liza na tinuturuan si Charlotte kung paano gumamit ng magic. Nahirapan si Charlotte noong una, ngunit nagawa niyang makagawa ng apoy. Tinutulungan din siya ni Liza sa kanyang pag-aaral, at nagsimula na silang gawin ang lahat ng magkasama. Mabilis na nag-improve si Charlotte, at namangha si Haro nang makitang nagtuturo si Liza habang naglalaban ng sabay. Nahiya naman si Haro nang makitang ginagawa nito ang kanilang mga gawaing bahay at nag-alala si Charlotte na baka nakakaabala siya. Ngunit sinabi ni Liza na nag-e-enjoy siyang magsilbi sa kanya at nakiusap si Charlotte na maging kaibigan din siya nito, na masaya namang sinang-ayunan ni Liza. Naisip ni Haro na masipag at mabilis matuto si Liza kaya naisip niya na perpekto itong maging personal na katulong niya, ngunit ayaw niya itong ilayo kay Charlotte lalo pat bago lang silang naging magkaibigan. Pinag-isipan niya pa ito ng husto at na-realize niya na pwede niyang gamitin ang kanyang teleportation magic para magawa ni Liza na nasa dalawang lugar ng magkasabay. Kinabukasan, makikita natin si Charlotte sa bakuran at dumaan si Liza na lumilipad. Nagmayabang naman si Flay na kaya niya ring lumipad.
Kaya nakiusap si Charlotte na turuan siya nito, ngunit nang ipakita ni Flay ang kanyang paglipad, lumabas na tumatalon lang pala ito, ngunit astig na astig pa rin si Charlotte sa kanya. Nagtaka si Natalia kung anong ginagawa nila, ngunit naisip niya na masyadong mapanganib ang flying magic para kay Charlotte, kaya nalungkot ito. Umiiyak na si Charlotte, kaya nagmamadaling pumunta si Flay kay Haro, ngunit pinapanood pala niya ang lahat, at agad siyang gumawa ng isang eroplano para liparan ni Charlotte. Pagbalik sa cabin, nagdesisyon si Haro na i-check ang kanilang mga levels, at nakita natin na medyo mataas ang level ni Flay at Liza. Ngunit nagulat si Haro nang makitang napakataas ng max level ni Charlotte, naaalala na ang level lang ng Reyna ay 40. Naisip niya na maaabot ni Charlotte ang max level sa madaling panahon. Ngunit hindi sumang-ayon si Charlotte, at ibinunyag na noong sanggol pa lang siya, nakagawa na siya ng fireball bago pa man siya makapagsalita. Kaya naman naglagay ang kanyang ina ng isang seal sa kanya. Nagtaka si Charlotte tungkol sa level ni Haro, at naisip ni Flay na baka higit 100 na ito, ngunit tumanggi si Haro na ipakita ito sa kanila dahil alam niyang level 2 lang siya. Pagkatapos nito, makikita natin si Charlotte na nalulungkot dahil natapos na ang paborito niyang palabas. Sinabihan siya ni Liza na oras na para bumalik, ngunit habang paalis sila, binanggit ni Haro na mag-uumpisa na siyang pumasok sa eskwela sa kapital. Biglang naisip ni Charlotte na isang nakakatakot na lugar ito at sinabihan niya si Liza na ikansela ang kanyang mga plano at ipatawag ang kanyang mga knights para sa isang emergency meeting. Makikita natin ang pagpupulong niya kasama ni Flay, Johnny, at ng Golem. Pinag-usapan nila ang pagpasok ni Haro sa eskwela, at nagulat si Flay na hindi niya alam ang tungkol dito. Naisip niya na wala namang pwedeng matutunan si Haro sa isang paaralan dahil siya ang Demon King, ngunit pinaalalahanan siya ni Johnny na nangako silang huwag sasabihin ang lihim nito. Nagulat si Charlotte nang marinig ito, nagtataka kung bakit may lihim si Haro na hindi niya alam. Ngunit pinalakas ni Johnny ang loob niya, sinabing si Charlotte ang paborito ni Haro kaya sasabihin din niya ito sa kanya sa madaling panahon. Nagpatuloy sila sa pagpupulong at binanggit ni Charlotte ang isang palabas na napanood niya tungkol sa isang paaralan. Ngunit nang tanungin niya si Haro kung ano ang hitsura ng isang paaralan, tinawag itong pinaka-nakakatakot na lugar sa mundo ng kanyang kapatid. Kaya nagtaka siya kung bakit kusang papasok doon si Haro. Base sa anime na napanood niya, nakabuo siya ng isang teorya, iniisip na malamang ay may isang lihim na student council na siyang may hawak ng lahat at sumisira sa ibang mga estudyante. Naisip niya na malamang ay bahagi ito ng isang mas malaking evil syndicate at sinusubukan ni Haro na mag-infiltrate para pigilan sila. Agad namang naniwala sina Flay at Johnny sa teoryang ito. Kaya naisip ni Charlotte na kailangan na nilang maghanda para matulungan siya. Iminungkahi ni Liza na kausapin si Haro, ngunit sinabi ni Charlotte na huwag na nila itong abalahin sa lahat ng bagay, sinabing kailangan nilang matutong mag-isip para sa kanilang sarili. Iniulat naman ni Liza ang lahat kay Haro, at natuwa si Haro na nalaman niya ito bago pa may mangyari. Nagtaka si Liza kung talaga bang nakikipaglaban siya sa isang evil syndicate, at nagdesisyon si Haro na sakyan na lang ito, nakikita ito bilang kanyang pagkakataon, at humingi siya ng tulong dito, sinasabing kakailanganin niya ito bilang kanyang personal na katulong kapag pumasok siya sa eskwela. Nagulat si Liza sa hiling na ito, ngunit pumayag siya, iniisip ang mga nakataya, at nagumpisa namang mag-isip si Haro ng mga paraan para mabilis siyang mapatalsik sa paaralan sa lalong madaling panahon. Naghanda na si Haro na umalis patungong kapital, at sinabihan siya ng kanyang tatay na mag-ingat. Makikita natin na ginamit ni Haro ang kanyang magic para itago ang mga sungay at buntot ni Liza, ngunit naninibago pa rin ito habang nagmamakaawa naman si Flay na isama siya. Samantala, sa palasyo ng hari, makikita natin si Mary Ann habang nagdadala ng balita kay Lias na papunta na si Haro. Nalaman natin na si Lias pala ang nagrekomenda kay Haro, ngunit idiniin niya na gusto niya lang malaman kung bakit napakalakas ni Haro. Alam niyang nakiusap din si Mary Ann sa hari para kay Haro, na ikinahiya naman nito, at tinukso niya ito dahil mukhang nanguhumaling kay Haro. Nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa isang kulto na kamakailan lang ay lumitaw. Nagbabalat kayo ito bilang isang sangay ng simbahan at tila sila mga ekstremista na sumasamba sa mga demonyo. Kumalat na ang kanilang impluwensya sa buong kaharian at nakapasok na rin sa academy. May mga chismis din na nagpaplano silang pabagsakin ng monarkiya at parami ng parami ang mga nobles na sumasali sa kanila. Nakarinig si Lias ng mga chismis na ang kanyang ina ang nasa likod ng lahat ng ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang pinaplano nito, iniisip na naging kakaiba ang kilos nito simula nang bigyan ito ng color 5 taon na ang nakakaraan. Alam ng lahat na hindi na maayos ang pagsasama ng hari at reyna. Kaya iniisip ni Lias na sinusubukan ng kanyang ina na gamitin ang simbahan para maaga ang kapangyarihan. Hindi niya alam kung ano ang pwede nilang gawin,
ngunit nararamdaman ni Marian na si Haro ang magiging susi para mabago ang sitwasyon, iniisip na ang kapangyarihan nito ay sapat na para talunin ang isang buong organisasyon. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Jazelle. Nalaman natin na stepdaughter lang pala nito si Marian, at bigla na lang niya itong sinakal, iniisip na hinahamak siya dahil sa suot niyang collar. Nagmakaawa si Lias na tumigil siya, at binitawan niya si Marian, sinabing biro lang daw iyon. Alam niya rin ang tungkol sa pagdating ni Haro sa kapital, at sinabihan niya si Lias na makisama rito, ngunit ang totoo ay gusto niyang kumuha ito ng impormasyon tungkol sa Black Knight, at wala namang nagawa si Lias kundi pumayag. Balik sa cabin ni Haro, nalaman natin na naglagay siya ng pinto malapit sa kapital para makarating siya roon kapag dumating na ang tamang oras. Ipinaalala sa kanya ni Charlotte na kailangan niya nang umalis at nagmakaawa naman si Flay na pag-isipan niya itong mabuti. Umalis si Haro kasama si Liza at nakarating sila sa isang kagubatan malapit sa kapital. Medyo malayo-layo pa sila at napansin ni Liza ang isang karwahe na hinahabol ng isang bison. Binanggit ni Liza na kadalasan ay herbivore ang bison, kaya naisip niya na baka gutom lang ito. Nagdesisyon si Haro na tumulong, nag-transform bilang Black Knight. Lumipad siya roon, ngunit sa sandaling iyon, natanggal ang gulong ng karwahe at mahuhulog na ang mga tao, ngunit sinalo ni Haro ang lalaki gamit ang kanyang barrier. Patuloy sa pagsugod ang bison sa karwahe, ngunit may isang babaeng humakbang paabante. Nagtaka si Haro kung malakas ba ito, at sinubukan ng babae na pigilan ang bison, ngunit tumalsik lang siya palayo. Naghanda ang bison na sumugod ulit sa kanya, ngunit pinigilan ito ni Haro saktong-sakto sa oras. Nagpasalamat sa kanya ang babae sa tulong niya, nagpakilala bilang Iris, ngunit sugatan ito. Kaya naman ay agad siyang pinagaling ni Haro gamit ang kanyang barrier. Inayos din ni Haro ang karwahe at namangha ang babae sa kanyang mga kakayahan. Nagtaka si Haro kung bakit naglalakbay siya sa ganoong kapinsalang karwahe at sinabi ni Iris na iyon lang ang kaya niyang bayaran, ngunit nangako siyang hahanap ng paraan para makabawi sa kanya. Inilipat naman ni Haro ang lokasyon ng bison at binigyan pa ito ng pagkain. Nagpatuloy sila ni Liza sa kanilang lakad, ngunit binanggit ni Liza na kakaiba ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Iris, ngunit hindi niya matukoy kung ano eksakto iyon. Nagawa nilang makarating sa academy, at may napakahabang pila para makapasok. Habang tinitingnan ni Haro ang ibang mga taong naghihintay, inatake siya ng kanyang anxiety, at gusto niya na lang umuwi. Sa huli ay nakapasok din siya at binigyan siya ng napakaraming papeles na kailangang sagutan. Nang makarating siya sa kanyang kwarto, pagod na pagod siya, kaya mabilis siyang gumawa ng pinto at bumalik sa kanyang cabin. Sinalubong siya nina Charlotte at Flay, ngunit gusto niya lang magpahinga. Sinabihan niya si Flay na ipagluto siya ng pagkain, ngunit iminungkahi ni Charlotte na bumili na lang ng pagkain sa kapital. Gustong magluto ni Flay para kay Haro, ngunit ipinaalala sa kanya ni Charlotte ang kanilang misyon, at pumayag na rin ito sa huli. Binigyan ni Charlotte si Flay ng isang disguise para hindi malaman ng mga tao na demonyo siya, ngunit naisip ni Haro na masyado itong halata, kaya ginamit niya ang kanyang magic para maging invisible ang mga tainga at buntot nito. Nagtungo sila sa lungsod, at nag-enjoy sa pagkain sa isa sa mga restaurant doon. Pagkatapos ay naglabas si Charlotte ng mapa ng kapital, nagpaplanong imbestigahan ang kanilang paligid, at inutusan niya sina Liza at Flay na suriin ang paligid. Nagtaka si Haro kung ano ang pinaplano nila, ngunit sinabi ni Charlotte na paghahanda lang ito kung sakaling may mangyari. Naiwan si Haro para maglibot kasama si Charlotte at tinawag itong date ng kanyang kapatid. Nagulat si Haro nang marinig ito at naisip na ito ang magiging pinakaunang date niya sa buong buhay niya. Kahit na iniisip niya na hindi naman ito naiintindihan kung ano ang date, nagdesisyon siyang sakyan na lang ito. Magkasama silang naglakad-lakad sa lungsod, at binilhan pa siya ni Haro ng isang kwintas. Habang patuloy silang naglilibot, biglang nakasalubong ni Charlotte si Iris. Nagmamadaling lumapit si Haro, ngunit may pamilyar na pakiramdam na naramdaman si Iris sa kanya, at naalala ang pakiramdam ng kanyang mana, ngunit sinabi ni Haro na imposible iyon, at sinabing level 2 lang siya. Humingi ng tawad si Iris sa kanyang pagkakamali, ngunit nagmamadali siyang umalis dahil may interview pa siya. Habang pinapanood ni Charlotte si Iris na paalis, napansin din niya na may kakaiba siyang naramdaman dito. Nalaman natin na ang clone pala ni Haro ang sumasalo sa kanya sa academy, ngunit sinabi ng clone kay Haro na mayroon muna silang proficiency exam bago ang entrance ceremony, ngunit tumatanggi itong kumuha nito dahil sawang-sawa na ito at miserable sa pananatili sa academy. Naisip ni Haro na kung magiging napakasama ng resulta ng pagsusulit niya, baka ito na ang perpektong pagkakataon para mapatalsik siya. Makikita natin siyang palihim na naglilibot sa academy para iwasan ang kahit anong pakikipag-interact sa mga tao, ngunit nahuli siya ng isang propesor na nagngangalang Pulka.
Ginabayan siya ng propesor papasok, dinala siya sa isang lecture room, at inisip ni Haro kung ano ang pakiramdam ng mag-umpisa sa isang bagong paaralan, ngunit mas lalo lang siyang nalungkot dahil dito. Determinado si Haro na bumagsak sa kahit anong paraan, at ibinigay sa kanya ng propesor ang kanyang pagsusulit. Sa totoo lang ay wala siyang ideya kung paano sasagutin ang mga tanong, kaya isinulat niya na lang na wala siyang alam. May isang bahagi tungkol sa barrier magic, na sinagutan niya ng maayos, iniisip na hindi niya pwedeng masyadong ipahalata na sinusubukan niyang bumagsak. Mayroon ding bahagi tungkol sa ancient magic, at naalala ni Haro ang mga librong nabasa niya tungkol dito, kaya aksidente niyang nasagutan ang mga tanong nang hindi nag-iisip. Sinabi sa kanya ng propesor na kailangan niya ring kumuha ng mana assessment, ngunit naisip ni Haro na walang saysay ito dahil level 2 lang naman siya. Sinabi ng propesor na bahagi lang ito ng kanilang pamamaraan, at naisip ni Haro na magandang pagkakataon nito para ipakita kung gaano siya kaina. Dinala si Haro sa isa pang kwarto kung saan nakatagpo niya ang isang maliit na doktor na nagngangalang Treta. Ipinakilala niya ang sarili bilang researcher ng ancient magic sa paaralan at sinabihan siya na huwag masyadong magmayabang dahil lang sa inirekomenda siya ng hari at sinabi niyang pauuwiin niya ito kapag ginalit siya nito, ngunit mas lalo lang na-excite si Haro dahil dito. Sinuri ni Treta ang mga sagot mula sa kanyang pagsusulit at nakita niyang medyo kawili-wili ang mga ito. Nagpatuloy sila sa mana assessment at inaasahan ni Haro na magiging level 2 lang siya. Nagkaroon ng napakalaking enerhiya at sa huli ay nabasag ang crystal ball. Natulala ang mga propesor at nagulat si Haro na nabasag niya ito. Inisip niya na galit sa kanya si Treta at umaasa siyang mapapauwi, ngunit namanghalang ito sa kanya, iniisip na malamang ay napakalakas ng kapangyarihan niya na hindi kinaya ng kristal. Itinuro niya rin ang mga sagot nito sa kanyang pagsusulit, iniisip na napakatapang niya para sabihing wala siyang alam, at humanga siya sa kaalaman nito sa mga barriers pati na rin sa ancient magic. Nagdesisyon si Treta na kunin si Haro bilang kanyang personal na disipulo, sinasabihan itong sumali sa kanyang research, ngunit agad na tumanggi si Haro. Nagmakaawa si Treta na sumali siya, ngunit nagpaalam lang siya para umalis. Pinaliwanag niya sa kanyang clone ang nangyari, at nainis ang clone niya dahil gumawa siya ng napakagandang unang impresyon, ngunit determinado pa rin silang huwag sumuko. Dumating ang araw ng entrance ceremony, at binigyan ni Charlotte ng baril ang clone ni Haro. Naisip nito kung paano siya napilitang pumalit sa pwesto ni Haro. Ngunit dahil wala siyang magic, pinoprotektahan siya ng barrier ni Haro at ang baril ay para sa pagtatanggol sa sarili. Pagkatapos ng entrance ceremony, nagmamadaling lumabas ang clone ni Haro para makabalik sa kanyang kwarto. Bigla niyang napansin ang isang grupo ng mga sikat na estudyante at naisip niya na dapat niya silang iwasan sa kahit anong paraan. Habang dumadaan siya, sumigaw ang leader ng grupo, ngunit ang totoo ay si Iris ang kinakausap nito. Naisip ng clone ni Haro na dapat na lang siyang bumalik sa kanyang kwarto, ngunit sa huli ay nakasalubong niya si Iris. Nainis ang kabilang estudyante, iniisip na binabalewala siya, at nagpakilala siya bilang si Schneider, ang student vice president. Sinita niya sila dahil hindi sila nagpapakita ng paggalang sa kanya, ngunit sinabi ni Iris na bago lang siyang sali sa academy, kaya hindi niya alam na patakaran pala iyon. Itinuro ni Schneider ang clone ni Haro, sinasabihan itong ipaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay-bagay, ngunit bigla itong nagkunwaring masakit ang tiyan para makatakas, ngunit naisip ni Schneider na kinukutsa siya nito, kaya nagdesisyon siyang bigyan ito ng leksyon. Sinubukang tumakbo ng clone ni Haro, ngunit sa huli ay nataman siya sa likod. Gayunpaman, mabilis siyang tumayo ulit at hindi makapaniwala si Schneider na ayos lang siya. Mabilis na nagkunwaring nasasaktan ng clone ni Haro, ngunit mas lalo lang nitong ginalit si Schneider. Humingi ng tawad si Iris dahil nadamay niya si Haro, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit si Schneider, at napagtanto ng clone ni Haro na mas malala pa ang social skills ni Iris kaysa sa kanya at talagang hindi marunong makiramdam sa sitwasyon. Ayaw magpamukhang tanga ni Schneider at naghanda siyang umatake gamit ang maraming spells. Walang nagawa ang clone ni Haro kundi paputukin ang kanyang baril at pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo. Nalaman ni Haro ang lahat ng nangyari at binanggit din ng kanyang clone na hinahabol-habol ito ni Treta. Pinauwi siya ni Haro sa bahay para magpahinga at nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Nakatanggap siya ng duel request mula sa kasamahan ni Schneider at sinubukan niya itong tanggihan, ngunit sinabi sa kanya ng babae na magdudulot ito ng kahihiyan sa kanyang pamilya. Naisip ni Haro na napakalaking abala nito at nagtaka siya kung paano siya makakaiwas sa duel nang hindi nasasaktan. Patuloy niyang binabantayan ng babae, ngunit nakita niyang sumusunod si Iris sa babae paakay sa karwahe nito. Napunta sila sa bahay ni Schneider, at sinubukan ni Iris na pakiusapan ito na ikansela ang duel kay Haro.
Itinuro niya ang pinsala nito, sinasabing hindi ito nasa kondisyon para lumaban, ngunit mas lalo lang siyang nagalit dahil dito. Patuloy sa panonood si Haro, at sinabihan ni Schneider si Iris na kilalanin ang kanyang lugar. Nagtaka si Iris kung ano ang kailangan para ikansela nito ang duel at sinabihan siya ni Schneider na maghubad at sumayaw para sa kanya. Pumayag si Iris dito at nagsimula na nga niya itong gawin, ngunit hindi matiis ni Haro na panoorin ito at biglang nagdilim ang lahat. Nagpakita siya bilang si Black Knight, sinasabihan si Iris na nagpapakatanga siya at sinabihan itong umuwi na. Nagtaka si Schneider kung anong nangyayari, humihingi ng tungkol, ngunit binanggit ni Haro na nasa ibang dimensyon sila. Nagtaka si Schneider kung sino siya at tinawag ng sarili ni Haro na bayani ng hustisya, sinasabing nandoon siya para parusahan ito. Sinubukan siyang atakihin ni Schneider, ngunit biglang binaonan ni Haro ng isang pinang balikat nito, dahilan para mapatambay ito sa sakit. Inisa-isa ni Haro ang mga kasalanan nito mula sa pang-aapi sa mga bagong estudyante, pagtatangkang parusahan siya gamit ang isang duel, at pagsasabi kay Iris na sumayaw para sa kanya. Sinabihan siya ni Haro na pag-isipan ang kanyang mga gawa at sinabi sa kanyang mananatili ang pin sa balikat niya hanggang sa mapagbayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Binanggit niya na mas lalong hihigpit ang pin kung susubukan niya itong tanggalin o gumamit ng kahit anong magic, ngunit sumubok pa ring umatake si Schneider, na nagdulot lang sa kanya ng mas matinding sakit. Naglaho si Haro at ibinalik ang lahat sa kwarto. Sinubukan ng kaibigan ni Schneider na pagalingin siya, ngunit nagdulot lang ito ng sakit sa kanya, at nangako si Schneider na maghihiganti siya. Kinabukasan, nakuha ni Haro ang atensyon ng lahat ng iba pang mga estudyante, at nagtaka sila kung talaga bang level 2 lang siya dahil natalo niya si Schneider sa isang hit lang. Nagawa niyang makatakas, ngunit nagalit siya, iniisip na hindi umaayon sa plano ang layunin niyang mapatalsik sa paaralan. Habang naglalakad siya lampas sa ilang mga estudyante, na-realize niya na nagsisimula ng kumalat ang mga chismis tungkol sa kanya, at iniisip pa ng mga babae na cute siya. Nagsimula siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto, ngunit pinigilan siya ni Treta, at agad niya itong tinanggihan ng hindi man lang pinapakinggan ang sasabihin nito. Nagpilit ito na sumali sa kanyang lab, ngunit idinahilan lang ni Haro na nakalimutan niya ang pinag-usapan nila, at sinubukan niyang umalis. Ipinatupad ni Treta na ipaliwanag muli ito sa kanya, sinasabing sa academy, may 2 kurso na kailangan niyang piliin. Nandoon ang night course kung saan natututunan ng mga estudyante ang praktikal na paggamit at aplikasyon ng magic, at idinisenyo ito para sa mga gustong maging knights at magsilbi sa bansa. Ang isa naman ay ang scholar course, at pinaliwanag ni Treta na magtatrabaho lang siya sa isang lab at mag-iimbento ng mga bagong paraan para gamitin ang magic. Inisip niya na perpekto ito para sa kanya dahil interesado ito sa ancient magic, ngunit naisip ni Haro na sasali na lang siya sa ibang lab. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw si Lias, na sumusugod sa kanya. Ngunit madali siyang pinigilan ni Haro, hindi nakikilala kung sino siya. Ngunit lumitaw din si Marian at nagulat siya na lumaki ng husto si Lias. Nagtaka siya kung ano ang gusto nila sa kanya at sinubukan ni Lias na maging magiliw sa kanya, ngunit binaliwala lang siya ni Haro at nakipag-usap kay Marian. Tinanong niya ito kung nakapili na ba ito ng kurso, at nakiusap siyang sumali sa lab kung nasaan siya. Gusto rin ni Lias na maging kaklase si Haro, ngunit iginiit ni Treta na sa kanya si Haro. Nakipagtalo si Lias sa kanya, ngunit na-realize niya kung sino ito, at binalaan niya si Haro na iwasan ito, sinasabing walang kwenta ang research nito at palagi itong nasasangkot sa gulo sa iba pang mga propesor. Ngunit iginiit ni Treta na sadyang hindi lang ito sapat na matalino para intindihin ang kanyang research. Nagtaka ang tatlo kung ano ang pipiliin ni Haro, ngunit biglang lumitaw si Iris, sinasabing may kailangan siya kay Haro. Hindi alam ni Haro kung ano ang gusto niya, ngunit nakita niya ito bilang kanyang pagkakataon para makatakas. Kaya naman idinahilan lang niya na may pinag-usapan silang plano nito at mabilis na tumakbo palayo. Habang nagselos naman si Marian, nagtataka kung anong relasyon mayroon sila, nagawa namang makatakas ni Haro, at tinanong si Iris kung ano ang kailangan nito. Nagtaka ito kung siya ba talaga ang parehong tao noong nakaraang araw, sinasabing ganap na magkaiba ang nararamdaman niya rito. Nagulat si Haro na napansin nito ang pagkakaiba niya sa kanyang clone, at reflex na naglagay siya ng isang barrier. Naramdaman din ni Iris ang barrier at naging kainahinala si Haro sa kanya, tinatanong kung bakit niya iniisip na magkaiba siya. Sinabi niya na kahit pareho siya sa panlabas, napansin niya na wala siyang magic power noong nakaraang araw, ngunit ngayon ay napakatindi ng kapangyarihan niya. Naalala ni Haro noong nauna niyang makatagpo si Flay, at tinawag din ito ang kapangyarihan niya na napakatindi, kaya nagtaka siya kung isang demonyo ba talaga si Iris. Siniguro niya sa kanya na tao siya, ngunit kakaiba pa rin ang tingin ni Haro sa kanya.
Sinabi niya rito na hindi niya pwedeng ipaliwanag ang kapangyarihan niya, ngunit nakiusap na ituring ang dalawang anyo niya bilang iisang tao lang. Humingi ng tawad si Iris dahil nadamay niya ito sa gulo, nagpapasalamat sa tulong niya, at nakiusap na maging kaibigan niya ito. Nagulat si Haro sa hiling na ito, ngunit itinuring ni Iris ang reaksyon niya bilang oo, at masaya siya na nagkaroon ng kanyang pinakaunang kaibigan. Nagtaka si Haro kung bakit nito gustong makipagkaibigan sa kanya, at sinabi ni Iris na palagi silang nagkakasalubong, kaya iniisip niya na magandang senyales ito. Nagulat si Haro na siya ang unang kaibigan nito, nagtataka kung anong uri ng buhay ang mayroon ito. Kaya naman, ikinwento sa kanya ni Iris ang kanyang istorya, sinasabing iniwan siya pagkatapos niyang ipanganak. Nagtaka si Haro sa dahilan, at naisip ni Iris na baka dahil nakakapagsalita na siya agad noon. Naisip ni Haro na talagang nakakabahala ang isang sanggol na nakakapagsalita, at ikinwento sa kanya ni Iris kung paano siya napunta sa isang monastery, ngunit hindi maganda ang pagtrato sa kanya roon, at ang tanging pari na nag-alaga sa kanya ay namatay noong 5 taong gulang pa lang siya. Dahil nanirahan siya sa isang liblib na lugar, hindi siya nakapag-interact sa kanyang paligid, kaya naman kulang siya sa common sense at social skills. Ngunit sinabi sa kanya ni Haro na maling tao ang pinili niyang kaibiganin, ibinubunyag na wala rin siyang mga kaibigan, kaya hindi ito makakatotong magkaroon ng common sense mula sa kanya. Gayunpaman, naisip ni Iris na ito ang perpektong pagkakataon, iniisip na magkatulad sila, kaya gusto niya pa ring maging kaibigan niya ito. Nakaisip ng ideya si Haro na gamitin siya para tulungan siyang makaiwas sa mga magugulong sitwasyon sa academy. Kaya naisip niya na ang pakikipagkaibigan dito ay maaaring hindi naman ang pinakamasamang ideya. Tinanong niya kung anong kurso ang kinukuha nito at sinabi nitong pumapasok siya sa klase ni Treta. Hindi masaya si Haro rito, ngunit pumayag na rin siyang kunin ito. At labis na natuwa si Iris dahil dito. Samantala, sa cabin, nalulungkot si Charlotte simula nang umalis si Haro, at gusto rin ni Flay na nasa tabi niya ito. Ngunit biglang naramdaman ni Charlotte na may nangyayari sa kanya, kaya nagdesisyon siyang kamustahin siya. Naiyak si Flay dahil bawal siyang pumunta. Ngunit naisip ni Liza na masigasig ito at humanga siya sa kung gaano kahusay na nakibagay si Flay sa kanilang sitwasyon. Ngunit iniisip ni Flay ang dati niyang trabaho na magsilbi para sa Demon King. Tinanong ni Liza kung ano ang ugali ng Demon King, at sinabi ni Flay na mabait ito, binabanggit na ang pangarap nito ay makahanap ng paraan para mamuhay ng payapa ang mga demonyo at mga tao. Naalala niya ang huling laban nito laban sa Reyna kung saan isinakripisyo nito ang sarili niyang buhay. Ngunit iniisip ni Flay na ginawa niya ito para ma-reincarnate bilang isang tao upang makagawa siya ng kapayapaan mula sa panig ng mga tao. Ngunit hindi siya makapaniwala na sa huli ay may reincarnate ito bilang anak ng Reyna. Sinasabi ni Haro na nawala ang kanyang mga alaala pagkatapos ma-reincarnate, ngunit napansin ni Flay na palaging pinapaikli ng Demon King ang kanilang mga pangalan. At nang bigyan siya ni Haro ng pangalang Flay, sigurado siya nga ang Demon King. At naisip pa nga niya na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan. Nagtaka si Liza tungkol sa tunay na pangalan ng Demon King. Kaya naman ibinunyag ito ni Flay at tinawag siyang Iris Villa. Formal na ipinakilala ni Haro ang kanyang sarili at ibinunyag ni Iris na ang buong pangalan niya ay Iris Villa rin. Naisip ni Haro na napakahaba ng pangalan nito kaya nagdesisyon siya na patuloy na lang itong tawaging Iris, na nagpatawa naman dito habang binabanggit na mahilig din siyang magpaikli ng mga pangalan ng tao. Naghanda na si Haro na umalis ngunit nagtaka si Iris kung nakapili na ito ng mga klase niya, na nagmumungkahing dapat ay magkasama nilang gawin ito. Inanyayahan niya ito pabalik sa kanyang kwarto, ngunit bigla siyang nag-alala na baka iba ang isipin ng mga tao. Nang pumasok siya sa kanyang kwarto, nakita niyang naghihintay sa kanya si Charlotte, at nagulat ito, iniisip na girlfriend niya si Iris, ngunit sinabi ni Haro na magkaibigan lang sila. Gayunpaman, iniisip ni Charlotte na hindi magtatagal ay magkakaroon siya ng napakaraming girlfriend, ngunit gusto niya pa ring maging asawa nito. Naisip ni Iris na kakaiba sila, ngunit naisip ni Haro na ganito lang talaga lumaki ang mga bata at may isip din ni Charlotte na nakakadiri siya sa hinaharap, kaya nagdesisyon siyang sakyan na lang ito. Ipinakilala ni Haro ang dalawang babae at nagsimula siyang magsagot sa kanyang class selection. Makikita natin na nagdedesisyon lang siya sa pamamagitan ng pagpapagulong ng dice at nagulat si Iris sa kanyang pamamaraan, ngunit pinaliwanag ni Charlotte na kahit anong klase pa ang piliin niya, kayang-kaya itong mapagtagumpayan ni Haro, tinatawag siyang isang nilalang na lumalagpas sa lahat ng common sense. Namangha si Iris dahil dito, ngunit sinabihan siya ni Haro na huwag paniwalaan ang lahat ng sinasabi ni Charlotte. Nabagot si Haro sa pagsasagot nito, kaya sinabihan niya na lang si Charlotte na tulungan siyang pumili ng kung ano ang sa tingin nito ay angkop.
Tinulungan siya nitong tapusin ito, at hindi man lang nag-abalang tingnan ito ni Haro. Nagulat si Iris dahil dito, nagtataka kung ano ang mga layunin niya sa pagpasok sa academy, ngunit iginiit ni Charlotte na nandoon siya para sa isang mas mahalagang dahilan, ngunit tumangging sabihin sa kanya ang mga detalye nito. Nagtaka si Haro kung bakit bumisita si Charlotte, ngunit sinabi nitong natapos na niya ang kanyang misyon, kaya naghahanda na siyang bumalik. Naisip ni Haro na masama kapag nakita ni Iris ang gate, kaya mabilis niyang tinakpan ang mga mata nito, at nagtaka si Iris kung saan nagpunta ang kanyang kapatid, ngunit sinabi lang niya rito na huwag na itong alalahanin. Pagkalipas ng isang linggo, makikita natin si Haro na nagising sa cabin, at nalulungkot siya dahil sa wakas ay mag-uumpisa na ang kanyang mga klase. Ibinigay sa kanya ni Charlotte ang kanyang schedule, at nalaman natin na nasa C-class lang siya, ngunit sinabi sa kanya ni Charlotte na regular na binabago ang mga klase base sa kanyang mga resulta, kaya iniisip niya na makakarating siya sa A-class sa madaling panahon. Ngunit mukhang may ibang plano si Haro. Bigla siyang nagulat nang mapansin ang mga klaseng pinili nito para sa kanya. At lumabas na pinili nito ang lahat ng pinaka-advanced na klase para sa kanya, iniisip na magiging masyadong madali ang lahat ng iba pa para sa kanya. Ngunit nagdesisyon si Haro na gamitin ito para sa kanyang kapakanan, iniisip na iisipin ng ibang mga estudyante na mayabang siya dahil sa pagpili ng lahat ng advanced na klase, at iniisip niya na makatutulong ito para mapatalsik siya kapag bumagsak siya. Nagtungo si Haro sa klase kasama si Iris, at hindi ito makapaniwala na nasa C-class lang siya, ibinubunyag na nasa A-class siya. Nang makarating si Haro sa kanyang klase, nakatingin sa kanya ang lahat, at naalala niya na dahil ito sa gulo na kinasangkutan nila ni Schneider, kaya sinusubukan niyang maging tahimik lang at umiwas sa pansin. Nagsimula ang guro sa klase at sinabing dahil nasa klase sila, pwede silang mapunta sa mas mataas o mas mababang klase, kaya nagdesisyon siyang magsimula sa isang pagsusulit. Naisip ni Haro na ito na ang pagkakataon niya para ipakita kung gaano siya kawalang kwenta. Ngunit nang makuha niya ang pagsusulit, nakita niyang napakadali nito. Naisip niya na magiging masyadong halata kung mamaliin niya ang lahat, kaya pinuntiryan niya na lang na pumasa ng 60. Matapos ang pagsusulit, napansin ng guro na mababa ang nakuha ng lahat na may average score na 20 lang. Hindi siya nagulat sa resulta dahil ang average score sa Class B ay nasa 50 lang, ngunit namangha siya sa resulta ni Haro. Nagtaka si Haro kung anong nangyayari, nagtataka kung paano nakakuha ng ganoong kababang marka ang ibang mga estudyante gayong napakadali ng mga tanong. Naisip ng guro na napakagaling niya at sinabihan siyang dumiretso na sa Class A. Kinabukasan, pumasok siya sa bago niyang klase at agad siyang hinailan ni Iris at Lias. Nag-away sila kung sino ang tatabi sa kanya, ngunit sinita sila ng guro dahil gumagawa sila ng eksena. Ipinakilala ng guro ang sarili bilang Ortoria, at nagsimula siyang magturo sa kanila tungkol sa elemental theory. Tinawag niya si Iris sa unahan para magbigay ng halimbawa, at nakita natin na may affinity siya sa bawat elemento. Nagpatuloy si Ortoria sa pagpapaliwanag na ang bawat isa ay may main element at ang iba ay itinuturing na sub-elements. Pinaliwanag niya na mahirap sukatin ang affinity ng isang tao para sa mga sub-elements, ngunit may status skill si Haro na nagpapahintulot sa kanya na makita ang lahat. Pinaliwanag ni Ortoria na mahirap sukatin ang mga sub-elements dahil pwedeng magbago ang value nito kapag gumagawa ng iba't ibang spells kahit pareho pa ang elemento. Naisip ni Haro na may kinalaman ito sa mga hidden properties at biglang lumapit sa kanya si Ortoria, nagtataka kung paano niya nalaman ang tungkol sa ganoong bagay. Nakita natin na binasa niya lang ito mula sa kanyang status window at pinaliwanag niya na ang mga tao ay maaaring may mga hidden properties na nakakabit sa kanilang mga elemento na maaaring magpalakas sa mga partikular na uri ng skills. Namangha si Ortoria sa kanyang nalalaman, nagtataka kung paano niya nalaman ang mga ganoong bagay dahil ito ay nasa pinakabagong antas ng pananaliksik at iilang tao lang ang dapat na nakakaalam nito. Kaya agad niyang sinubukang pasalihin si Haro sa kanyang lab, ngunit tumanggi rin siya. Kinalaunan ng araw na iyon, makikita natin sina Haro at Iris na dumating sa lab ni Treta, ngunit nalaman natin na sobrang napagod si Haro. Kaya nakipagpalit siya ng pwesto sa kanyang clone. Masaya si Treta na nandyan sila. Ngunit mukhang ginagamit niya lang sila para punan ng mga requirements upang patuloy niyang mapatakbo ang kanyang lab. At nagdesisyon siyang magkaroon ng party. Naisip ng clone ni Haro na tumakas, ngunit biglang sumigaw si Pulka nang matuklasan niya ang isang nakataling Schneider. Inamin ni Treta na nakalimutan niya ito, sinabing pumunta ito para humingi ng tulong sa kanya. Ngunit naisip niya na ito ang perpektong pagkakataon para pag-aralan ng ancient magic dahil alam niyang apektado ng barrier magic ang balikat nito. Nalaman natin na ang ancient magic ay iba sa modern magic dahil hindi ito nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng mana.
Napansin ni Treta na 2 araw nang nandoon ang barrier sa balikat ni Schneider, kaya kinilala niya ito bilang ancient magic. Hindi makapaniwala si Iris na may nakakagamit pa ng ancient magic sa kasalukuyang panahon, at nagsimulang sampailan ni Treta si Schneider para malaman kung sino ang gumamit ng spell sa kanya. Hindi gaano makapagbigay ng impormasyon si Schneider sa kanila, at naisip ni Treta na baka natatakot itong ibunyag ang pagkakakilanlan nila. Kaya nagteorya siya na kagagawa nito ng Black Knight. Nagtaka siya dahil nagpakita ang Black Knight sa kapital halos kasabay ng pagdating ni Harrow. Kaya nagsimula siyang maghinala sa kanya. Hinawakan niya ito, nagmamakaawang turuan siya tungkol sa ancient magic. Ngunit biglang lumitaw ang totoong Harrow bilang Black Knight. Sinabi niya kay Treta na wala siyang kaugnayan kay Harrow at nasa kapital lang siya para magdala ng hustisya. Na-excite si Treta na makilala siya at naisip niya na pinarusahan nito si Schneider dahil bahagi ito ng kaina-hinalang kulto. Ngunit nagulat na lang si Harrow na may ganoon palang organisasyon na nag-e-exist. Sinakiyan niya na lang ito at pinaalalahanan niya si Schneider na ikansela ang duel nila kung gusto nitong makalaya sa kanyang spell. Napilitang pumayag si Schneider at naghanda na sanang umalis si Harrow, ngunit bigla siyang pinigilan ni Treta. Ayaw niya itong paalisin nang hindi sinasagot ang mga tanong niya, ngunit madali siyang nakawala at sa halip ay ikinulong niya ito sa kanyang barrier. Sinabihan siya ni Pulka na humingi ng tawad, ngunit masyado lang talagang interesado si Treta sa spell ni Harrow. Gayunpaman, bigla siyang naiihi, kaya nagmakaawa siya kay Harrow na pakawalan siya, at nangakong lalayuan na siya. Matapos ang engkwentrong ito, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang welcome party. Pinainom sila ni Treta, at sa huli ay nalasing si Iris. Sinubukan niya ring painumin ang clone ni Harrow, pinagbuhos ito ng inumin sa baso, ngunit sa huli ay siya rin ang uminom nito. Pagkatapos ay bigla siyang nagpasalamat dito sa pagiging kaibigan niya at sa pagsali sa lab kasama niya, ngunit bigla na lang itong nakatulog. Medyo lasing din si Treta at nagtaka siya kung alam ba nito kung bakit interesado si Iris sa ancient magic. Walang ideya si Harrow, kaya pinaliwanag ni Treta na nang sukatin ang magic ni Iris, may affinity siya sa lahat ng elemento, ngunit hanggang level 5 lang ang level niya. Napansin ni Treta na kahit patuloy pang lumalaki si Iris, ang level niya ay kakaibang mababa para sa kanyang edad at posible na hindi na ito tumaas pa. Kaya iyon ang dahilan kung bakit siya interesado sa ancient magic dahil ang mga tao mula sa panahong iyon ay sinasabing higit sa level 100. Kaya umaasa siyang makatuklas ng isang bagay na makakatulong sa kanya para mag-level up. Sa huli ay nakatulog din si Treta at nagdesisyon ng clone ni Harrow na tapusin na ang gabi. Samantala, makikita natin si Schneider sa kanyang mansyon na nagwawala dahil kailangan niyang umatras sa duel. Naisip niya na sisirain nito ang kanyang reputasyon at hindi niya ito matatanggap bilang susunod na magiging hari. Nalaman natin na sumali ang tatay niya sa kulto upang pabagsakin ang monarkiya at gawing susunod na hari si Schneider. Ayaw niyang hayaang manalo si Harrow, kaya inutusan niya ang kanyang assassin squad na patayin si Harrow at ang mga kaibigan nito. Ngunit makikita nating may nagbabantay sa kanya. Nilapitan ng mga assassin ang lab at alam nilang tulog na ang lahat. Makikita natin na nagdala ang mga assassin ng mahigit 20 magagaling na tauhan. Kaya kumpiyansa sila na magtatagumpay sila. Agad nilang isinagawa ang operasyon, sumugod patungo sa lab, ngunit mukhang napoprotektahan ito ng isang barrier. Inikot ng mga assassin ang buong gusali, ngunit nakita nilang ganap itong napoprotektahan. Sinubukan ng isa sa mga tauhan na umatake gamit ang isang espada, ngunit wala itong epekto kahit kaunti. Biglang lumitaw ang isang pinto, at sinubukan itong silipin ng lalaki, ngunit sa huli ay nahila siya papasok. Inutusan ng kapitan ang mga tauhan niya na sirain ang pinto, ngunit nilamon lang nito ang mga spells nila. Mas marami pang pinto ang lumitaw at isa-isang natanggal ang mga tauhan. Nagpakita si Harrow at sinubukang atakihin siya ng kapitan ngunit na-freeze lang ito ng barrier ni Harrow. Ibinalik ni Harrow ang lahat ng mga lalaki kay Schneider at tinanong ito kung bakit siya nagpautos na ipapatay siya. Itinanggi ni Schneider ang lahat ngunit pinakita sa kanya ni Harrow ang isang recording kung saan inuutusan niya ang mga assassins. Naghanda si Harrow na bigyan siya ng panibagong parusa, ngunit biglang tinurukan ni Schneider ang sarili niya ng isang Hyringilya na nag-transform sa kanya bilang isang demonyo. Tumalsik si Harrow palabas ng mansyon at nagtaka siya kung paano niya haharapin si Schneider. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Charlotte, sinabing naramdaman nito na may ginagawa siya. Nagulat ito nang makitang nakikipaglaban siya sa isang monster at pinaliwanag ni Harrow na ang Evil Syndicate ang nag-transform kay Schneider bilang isang monster. Naawa si Charlotte sa kanya, kaya nakiusap siya kay Harrow na iligtas ito at walang nagawa si Harrow kundi pumayag. Iniwasan niya ang mga atake ni Schneider, ngunit nahirapan siya laban sa lakas nito.
Sinubukan niyang umatake gamit ang kanyang barrier, ngunit sa huli ay nabugbog lang siya. Malapit na sanang madurage si Haro, ngunit ginamit niya ang kanyang mga barriers para makawala at i-seal ang mga braso ni Schneider. Gayunpaman, pinunit ni Schneider ang sarili niyang mga braso, ngunit kaya niya itong patubuin ulit agad. Hindi alam ni Haro kung paano siya tatalunin, ngunit itinuro ni Charlotte na lumiit ito matapos mag-regenerate, kaya naisip ni Haro na may babalik niya sa normal si Schneider kung puputulin niya ang lamaking katawan nito. Gumamit si Haro ng isang bagong teknik at lumikha siya ng libu-libong espada sa langit. Namangha si Charlotte na makita ang bago niyang skill at pinaulanan ni Haro ng mga espada si Schneider, hinihiwa ang lamaking katawan nito. Bumalik si Schneider sa dati niyang anyo at sinubukan ni Haro na ipagpatuloy ang pag-uusap nila, ngunit mabilis lang itong tumakbo palayo. Nagising ang clone ni Haro at naisip niyang medyo naging masaya ang party. Inasar siya ni Haro dahil nag-enjoy ito, ngunit naisip ng clone na magandang pag-unlad ito mula sa nakaraan nilang buhay, at sumang-ayon din si Haro, iniisip ang mga taong nakilala nila. Kinabukasan, makikita natin sina Flay at Liza na kumukuha ng impormasyon sa kapital. Nilapitan sila ng isang grupo ng mga kaina-hinalang lalaki na nag-alok ng tulong sa kanila, at dinala sila sa isang eskinita, ngunit sa huli ay binugbog lang nila ang mga lalaki at nakuha ang impormasyong hinahanap nila. Makikita natin sila sa isa pang pagpupulong ni Charlotte. Mas marami pa silang nalaman tungkol sa agawan ng kapangyarihan para sa corona at naisip ni Charlotte na papunta sa gulo ang kapital. Nagdududa si Liza, ngunit pinaalalahanan siya ni Johnny tungkol sa laban ni Haro noong nakaraang gabi. Ni-replay ni Charlotte ang mga highlights at lahat sila ay humanga sa bagong teknik ni Haro. Naisip ni Charlotte na malamang ay bahagi si Schneider ng Evil Syndicate at idineklara niya na oras na para kumilos sila. Kaya nagsimula siyang gumawa ng mga plano para makapasok sila sa academy para maibunyag nila ang mga ito mula sa loob. Sumang-ayon ang iba sa kanya, ngunit makikita natin na pinapanood sila ni Haro at hindi siya makapaniwala sa mga binabalak nila. Nagdesisyon siyang hayaan na lang silang magsaya habang patuloy niya silang binabantayan at sinisiguradong walang makakaistorbo sa kanyang payapang buhay.